Magandang hapon po sa mga kasabong natin. Ngayon po ay sasagutin natin, nagtra-try tayo na mag-video. Sasagutin po natin yung mga katanungan sa atin sa Facebook tungkol sa kung ano ba talaga ang ginagamit ng CTS kapag nagtatahe. Simple lang naman po, hindi masyadong special kung ano-ano pa man dyan. Yung sa akin lang naman po sa ngayon, pinalitan ko lahat ng mga designs ng tare ko. Yung pang personal ko talaga. Tinanggal ko na yung plain o tinatawag nating sarawak. Pero yung pattern nandun pa rin. Kahit na semi-slasher po siya or round back, full slasher, yung pattern po niyan ay sarawak din. Yung modified na sarawak, hindi yung sarawak na parang kalawit. Sa ngayon, nagbabase na lang ako sa ginagamit ko. Babase na lang ako sa edad ng manok na itatare. Halimbawa, sa stag. Kahit na semi-slasher siya, may ginawa akong semi-slasher na pang-stag lang talaga. Tsaka meron din kasing semi-slasher na pwede mong gamitin kahit na stag o kakpa man siya. Yung iba, gumamit sila ng diamond back or semi-slasher, minsan labahat type or tinatawag ng round back. Pero sa akin hindi na ako masyadong gumagamit ng round back yun nga dahil minsan yung round hindi talaga minsan medyo kadalasan na talaga dahil sa nipis na ng round back ang nangyayari yung 95% kasi yung grinding yan, so anong nangyayari mas madali na siyang magpunit dahil nga sa sobrang nipis na ng talim. Unlike sa semi-slasher is medyo mas makapal pa siya kasi yung grinding niyan is nasa 75% lang. Anyway, papakita ko mamaya kung ano ba talaga yung semi-slasher na sinasabi ko. So ngayon, ipapakita ko kung ano yung pagkakaiba na ginagamit ko ng semi-slasher na pang stud tsaka yung semi-slasher na pang cocks. Tsaka yung semi-slasher din na pwedeng gamitin sa cocks tsaka sa stags. So sa nasa likod ko, yan yung mga tare na ginagamit ko, yung kadalasan ginagamit kong tare. Yan lang. Nagagawa ng tare pero yan lang talaga yung tare ko. Yan lang po. Yan yung mga tare ko ngayon. Hindi nga yan umabot ng 30. Ilang piraso lang po. 20 pieces. Bale 20 pieces lang po lahat ng mga tare ko. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung dalawang klase ng semi-slasher na ginagamit ko. Ito yung ginagamit kong semi-slasher na pang-cocks. Katulad po ito sa semi-slasher na nakikita nyo sa Facebook account ko. Yan po. Sana po ay makita to sa video. Ayan po. So yung pagkakaaban na ito sa isa yung kapal ng materyales. Actually galing sila sa isang material lang na 2mm, pero mas pinaninipis ko po kung pang stag. Ito mas makapal to makikita nyo talaga yung likod, pang cock talaga ito. Ito yung mga pang malalakas ng mga manok. Hindi ako natatakot dito na baka maputol kasi kung titingnan nyo naman yung dulo, yung dulo po kasi nito makapal. Anyway, mamaya ko papakita ko na lang siguro to sa medyo nakikita. Papakita ko to sa caliper kung ilang mm talaga to. Ito po caliper na gamit natin, standard Japanese caliper. Precision po nito is 0.05 mm. Yan po ang yung list count. So ngayon, gusto kong ipakita, measure kung gaano nga ba kakapal yung slasher ko na pang stag. Ay nako. Yan po. So makikita po sa calibration nito. Sana po hindi mahulog yung tare.
pinakikita po dito yung calibration. Nasa 2 mm po siya. Tingnan po ninyo yung 0. Nasa pangalawang calibration. Yan po ay in mm. So 0, 1, 2. 2 mm. Yan po ang kapal ng pangkak po na semi-slasher. Uniform po yan. Mula sa ilalim ng tare papuntang dulo ng tare. So pagkikita ko rin to, ito yung sa gitna, same pa rin, yun po, same pa rin po. Po. Ito po yung ginagamit kong pang stag sa mga stag. Ito po yung ginagamit ko sa pangkak. Lahat ng tare ko po walang singsing. Ayoko po ng may singsing kasi nga yung ginagamit kong yung paraan ng pagtatare, yung tinatawag na dagdag bawas. Parang short lang to sa dagdag bawas. Yung nangyayari po, halimbawa ito yung prapto ng manok. Ito yun naman yung tare. Magkahiwalay na po yan, parang nakaganyan na to. Magkalayo yung prapto tsaka tare. Ganyan na, parang ganyan na. Ganyan po, sa mga nakausap ko na tungkol dito, so mga ganyan po yung distansya ng prapto tsaka yung tare. Isa naman po yung semi-slasher na pang stag. Yung lapad po nito is halos magkapareho lang po yung lapad. Wala naman pong masyadong pagkakaiba yung lapad ng dalawa. So kung susukatin po natin, sorry po, medyo kumalas. Yan pong sukat ng lapad niya. So kung makikita po natin is nasa 6 mm lang po yan. 6 mm ito po yung tsura ng 6 mm na tare. Actually yung sinukat ko kasi is sa parteng dito, medyo maliit to. Pag umabot na po tayo, ayoko lang pong yung talim talaga yung sukatin, kasi pag sinukat ko yung talim, pwedeng mawalan yung talim nito dahil na metal to metal. Pero pwede naman natin subukan. Yung pinakamalapad po na part ng tare is nasa 8 mm. Dito po. Ito po yung pinakamalapad na parte. Yung nasa gitna is 8 mm. So kung titingnan po ninyo, yan po yung tare. So yung kapal naman po nito, magkaiba doon sa ginagamit ko sa pangkak, dahil ito is nasa mas manipis to kumpara sa yan po. Sana po ay makita. Titingnan po natin is hindi po siya umabot ng 2 mm. Yung dulo naman po, yan, almost 2 mm lang siya. Pero kukumpara po ninyo yung kapal ng pangkak ko. Ito po, lampas ng 2 mm. Lampas po siya ng 2 mm. Nasa, kung kukunin talaga ng exact talaga niya nakapalis, nasa 1. Sandali lang po.
nasa 2.25 siya. Magtataka po tayo, galing lang po ito sa sa 2mm na materyales. Silang dalawa galing sa 2mm, pero bakit lumampas ng 2mm yung kapal ng finish pipe? Kasi po pag yung standard po talaga ng mga tare, yung hacksaw material, kapag galing po sa labas, yung 1 1/2 po na standard nila na 1 1/2 po na standard ng lapad, yung nakasulat lang po doon is 2mm yung kapal. Pero pag measure mo talaga, kasama na yung pintura niya, hindi naman masyadong makapal yung pintura. Pag measure po natin yan, mas mataas pa po yan sa 2mm. Halimbawa, kung nagdududa po kayong fake yung materials niyo, madali lang po. Pag hindi natin nakita sa label, tingnan po natin yung kapal gamit yung caliper. Yung nakasaad doon sa label is 2mm. Pero pag sinukat po natin yan, 2mm po yan, pero meron pang pintura. Pag tanggal na yung pintura, below 2mm na po yan. Yan, hindi po yan standard. Kasi yung mga manufacturer po nito ay sumusunod ng ISO. So meron silang ginagawang standard talaga. Kahit 2mm yung nakasulat yan, pag sinukat po talaga natin yan sa caliper, hindi po yan exact na 2mm. Pangatlong ginagamit ko po is yung diamond back. Ito po yung diamond back. Kung makikita po ninyo yung diamond, ginagamit ko po ito sa mga cock na below 2.2 or kahit yung mga below 2.0 kilograms, gumagamit po ako kapag cut ng diamond back. Bakit po? Impact po. Tinitingnan ko po yung impact. Kinakonsider po natin yung impact na may bibigay ng stud tsaka yung cock. Kaiba po talaga yung impact tsaka yung timing niya. Kaya may kagustuhan ako makapasok yung medyo mas makapal. Kasi ito, pag sinukat po natin yung diamond back, susukatin po natin yung kapal nito, yung pinakagitna. Yung pinakagitna po yung nasukat natin. Ito po yung materials po niya. Materials po niya is almost 2mm. Kasing kapal po ng tumatawag po. Kasing kapal po ng semi-slasher. Pero yung kagandahan nito, yun nga, pag mas magaan siya, ito yung ginagamit ko. Kahit na semi-slasher na